So Kawasaki, day 4. Day 4 naman tayo mga pre. Pag-usapan natin yan is, ito. Since dito sa atin sa Pinas talaga, ang pinaka, let's say, popular lineup ng bikes, no? Andun tayo, andun yung mga 1,000. Pero kalimitan pre. Dahil dun sa expressway rule, isa sa mga sikat na lineups natin dito sa Pinas is yung 400s. No? And Kawasaki has another 400cc to offer. Ang 450 Kawasaki Eliminator. Alright. So yan na. Ang Kawasaki 450 Eliminator. Napakatibay, no? So, pag-usapan muna natin ng front end niya. Mapapansin mo mga brad, ang ganda ng placement ng headlamp nito. Patay na patay ako sa pagkakalagay ng headlamp nito. Tapos i-add mo tong parang shroud na to. It adds more detail dun sa bike eh. Tapos ano, naka-LED na siya. Tsaka alam mo kasi may mga bikes na yung LED nila na turn signals para napaka-generic. But this one, though it's generic looking mga pre, pero ang ganda niya dito. Eliminator, bumagay siya. So ayan, makita nyo, ayan yung kanyang headlamp. Ganda. Tapos siya ay naka-telescopic na front fork, mapapansin nyo. Tapos Nissin caliper. Single disc na sa harapan. Of course, ABS. Liquid cooled at ito ay may 2-cylinder engine. Tapos ito meron siyang parang lagayan ng windshield if you're interested in putting a wind protection dito. Ito ang ganda, ang solid nung pagkakalagay niya ng bar. Ang kaibahan lang dito kay Eliminator kasi parang hindi mo siya mapagdesisyonan kung siya ba ay kung bobber ba siya o gusto niya maging cruiser. Parang nasa gitna siya ng pagiging bobber at cruiser eh. 'Di ba? Pero ito talaga, ang category na dito is parang bobber. Dito sa tail section niya, mga pre, napakasimple lang. Napaka-low end nung pagkakaano niya, parang low end to, low rider yung pagkakalagay nung kanyang fender sa likod. Napakasimple. Siyempre gumagamit ito ng dual shock sa likod. Nissin caliper pa rin sa ulihan, ABS. And napaka-solid nung pagkakagawa nung kanyang swing arm. Ito ay, hindi pa siya steel braided, pero this is steel lines. Ito kanyang ABS sensor and ang kanyang exhaust. Exhaust system, simple lang. Ganda oh. Lapad ng gulong nito mga chaps. Tingnan natin anong gamit niyang gulong. So, ang gamit niya ay IRC Grand. Ibay. Ganda ng pagkakaroon. So kung mapapansin nyo, naka-trail spring na rin ito mga brad. Diba? Kasi ang laki ng makina, chong. Ito kami ko for size comparison. Ibay. So tank section, grabe yung pintura. Ganda. Smooth. Yeah. Alright, so let's do the pogi check mga pre. Siyempre, toy bobber. Hindi tayo tipito dito. Sakto lang. Medyo nakabend pa nga ng konti yung paa ko eh. Nakabend pa siya ng konti. O baka mas magaling ka kasi kung dito pa siya, magagaling. Tibay nito mga brad oh. Pero dito yung Tibay, parang si Robin Padilla dito mga brother. yung lalamog. It looks like when you are sitting on the Eliminator. Ganda. Tapos yung kanyang foot peg medyo nasa unahan pero hindi sa nandun na. Yung kapag nandito kasi yan yung cruiser. Ito talagang dito lang. Tapos grabe ang lambot ng upuan nito mga chappy. Ito yung kanyang high and low beam, hazard light, signal, turn signals, horn. To the right is yung of course kill switch and starter switch. Ito, I think this is a digital panel. Hindi ako nagkakamali. Pero bagay lang siya doon sa itsura ng motor, di ba?
Nothing too fancy. Kumbaga, sakto-sakto lang. Clutch lever, grabe napakalambot nito mga chappy, oh. Tapos ang kanyang brakes at the front is nice and squishy. So was at the back. Diba? Okay, so kung pag-uusapan natin yung sitting comfort nito, pre, grabe. Sobrang lambot ng upuan nito. Pati yung pillion, tingin ko magiging komportable dito. Yung pillion seat nyo. Grabe, napakalambot ng upuan niya. Sarap na upuan. Para sa tingin ko ba siya pwede ako i-compare? Pan America ni Harley Davidson. Kaya parang ganun yung upuan niya. Yung upuan lang, ganda. Sarap na, para feeling ko, can go for longer distance using this bike. Tapos yung hand position mo, pre, relax na relax ka. Straight body. Core kumbado lang talaga ako. Kaya mukha akong hands forward, pero hindi. Straight body ka rito, pre. Yung placement ng kanya handlebars, okay na okay din. For city commute, at saka pang malayo ang biyahe, hindi ka makangalay dito. Relax ka lang. Tapos, gusto ko rin yung taas ng kanyang mga side mirror. Kitang-kita mo yung likod mo rito, ang laki. Diba? Kitang-kita mo yung mga jomari sa likod nito. Hindi mo na kailangan lumingon. Alright. So, yan na. Sapang presyo na tayo. Bale, itong eliminator na ito nga pala is the standard edition. So, wala tayo dito nung SE or special edition. Pero, ang price na nito is 360,000 pesos. Yes, you heard me right. 360,000 pesos. Naka 450cc ka na ganitong klase ng motor. Ako ang digging the design talaga. Gusto ko siya talaga. Especially if you have if you have, let's say, endearment when it comes to classic looking bikes kagaya ko. On point siya talaga. Gusto ko siya. So, yun lang. No? So, kung meron kayong mga tanong, I would run a further research about this bike. Kasi, to be honest with you, nakita ko lang siya rito at hindi naman ako talaga nag-in-depth research talaga about the bike. But if you have questions, if you're interested in having one, I'll be more than happy to research it for you. As of now lang, wala kasi akong makitang mali sa kanya. Pero kung meron kang comment, leave that comment into the comment section. I'll be more than happy to answer that. Basta hindi ako busy. Okay? So yun lang mga chappy. I love you and I'll see you guys on the next content. Ito na yung last bike natin for Kawasaki. Ciao!